Yo, nagbabalik. Ito, flip top muna ulit. Surhenyo versus Harlem. Panoorin nyo muna yung labang kung di nyo pa napapanood. Panoorin nyo sa flip top. Yeah. Ito, syempre, parehas na paborito. Surhenyo, syempre, sa buhay finalist. Kalaban ni Mot. Dun si Harlem. 2x2 finalist naman. Kasama ni Juan Tamad. Kalaban nila ang Shea Smaglas. Parehas na veterano. Mas matagal si Harlem, di ba, sa battle rap. Ito, smoke natin sa Nugs. Alright, makinig tayo. Third quarter na mga battles natin ngayon. Dito pa rin, TIU Theater Makati. Isang malaking shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito. At pinakamalaking shoutouts sa pinakamalayong bisita natin na si Sharon. Flip top pagigay para sa sarili nyo at para kay Sharon. No? Siyempre, shoutout sa lahat ng mga represent collabs natin. Shoutout sa linya. Laban si Sharon tsaka si di ba? Danny Myers. Yeah. Flipin nyo, Flip Top Official Merch, may mga bago tayong disenyo dyan. Extreme Gaming Team, T-Play, silipin nyo yan. At sa kanan ko, Cavite at Baguio represent Grind para time, sa inyo. grind time ba? Kaka-birthday niya lang din nung nakaraan. Magigay tayo lahat para kay Surhenyo. Lagi kang mag-iingat sa mga tusong natutong maibsan ang kanyang gutom sa panunutok sa sulok. Pauna daw kaya agarang uhugot ng balaraw na siyang handa niyang itusok. Balaraw. Manila, Real Jokes, at syempre branded. Syempre, flip top ko lang. Bucks and Does, Bad Crib Clothing, silipin yan silang at Santa Rosa branches. May bagong labas nga pala yan na represent collab kasabay ng Flip Top. At sa kaliwa naman, Pasig City represent para sa inyo lahat. Magkikahit tayo lahat para kay Harlem. Ating i-load na ng masabog na tapos mag-sound tip na tayo ng bone tags. Huwag ibuga, ubo-ubo pa. Steady lang otits namang zone out. Yo! If I was late, I would like to ask everyone and I sincerely apologize. Pero hindi magiging kumpleto ang ahon para kay Sharon kung wala ditong Filipino time. Game? Ano ng kwentos, si Harlem, ililimaw na si Surhenyo. Tig-2 minuto dapat, pakinggan natin. Unang banat, ahon 14, Suren. Yo! Game? Arik! Olgad ang hinihingi ko sa ahon. Aba, ibang klase kang in-check. Mga old gods. Binigay mo sa akin si Poseidon? Poseidon? Aba, isa lang tong walabing lintik. Nilalang nakatang isip lamang tapos tinatapat legit. Pwes, panoonin mo paano ko lalapangin tong nilalapag mong meat. Una sa lahat, mga Greek gods, mga attractive, malinis, tsaka ang gwapo. Hindi ka Greek god, porke may bahid ng konting grease ang mukha mo. Siya daw si Poseidon, the Greek god. Kanya daw kinikitil ang Trojans. Kung sa bagay, sa mukha mong yan, mukhang hindi nga yan pang romance. Ngayon to, nag-akala yung isda na siya'y sariwa pa sa masa. Sa isa buhay, nagbida. Kaso yung utak di gumana. Buong akala ko, ikaw, isdang kampyon na tinadhana. Tapos nag-jump doon, bayaw. Anak ng puta, bilasana. Tapos tinalo ka ni Mastapit lang ya. Talagang walang naman bumubo. Ari, binigay mo sa master tong isda. Ayun, natanggalan ng ulo. Tapos, si Sur pati may bound doon yun eh. Mga pagkain. si pa hinahamon, tinalo ka ngarang ng rookie na LT. Huwag ka masyadong feeling Poseidon kundi ka pang tubig na MC. Paano ka mananalo? Kitangina yung mga banatan, sabi kay Invictus. Mas mainit pa ako sa inferno ni Dante. Itong kalaban ko, isa tong wana, Bishante. Shante. Shante. Magkalibat ang kinanito eh. Slantrime yarn. Tas feeling mo, ikaw ang hari? Kung sa bagay, slantrime yarn. Mali lang pagkahabi. Tapos sabi kay Lipram, ibang klase, katagako, mga berso, mga linya, mas lethal pa sa injection o mga weapon ng lidyas. Ulol, nabulol ka dun.
Lydias ang sinabi mo. Lydias? Nananahimik si Aling Lydias? Ba't ba napapunta sa version? Sana sa katangahan mong yan, meron ka nakuha na lechon. Tapos, Lesson. Ah! ito sinasabi niyang skipso daw nagmulat ng galing. Yung pag-i-English mo, iho, hindi yan impresibo, hindi nakuha na gayahin. Saan punta? Tapon basura. Si Juan ang nagturo niyan sa amin. In short, kami galing kay Juan, Pinoy na dilaki sa Harlem. Tangina, kasi puro English, multi lang yan at mga slant na rhyme, pero di yan nakakagawa ng mga heavy lines. Kaya ba't yan umaasta na siya'y pumapatay kung ang kaya niya lang ay mga petty crimes? Sa akin, kada verse siya yung patay. Rekta na sa ulo yan at walang body shot. Sabi ko, kada verse siya yung patay. Kaya inabas nyo na dyan yung body bag. Kasi ang tagal kong umalis, talibang sa kapatagan. Nagpalaot na ulit at naglayag sa karagatan. Ngayong ako'y nasa gitna at sikmuray nagkaalaman. Tsak makakain tong isda nitong nagtatanggal kalawang. Yun, malakas na round ni Sureño. Tingnan natin yung rebat ni Harlem din. Medyo malakas na round yun. Although may lalakas pa yun kasi kilala natin si Sur, diba? Pero puta siksik yun, man. Gusto ko yung cadaverse. So, yung wordplay na yun. Dami pa. Ito, Harlem. Mga lumang linya at mga battle ko lang pala ang mga pinupunto ni Gago. Ang ganun lang pala labanan. Sana nag-YouTube na lang tayo. Ganito. Pero hindi. Kamusta, Sur? Ha? Salamat at sa wakas. Kahit paano may nakalaban na din ako na kahit paano may tikas yung mga suntok. Sorhenyo, malakas to. Kahit mukha siyang K-pop na naudot. Siya ang owner ng Box and Dough. Yes! Ang bangis ng dating ni Dudong. Box and Dough? Tsura mo, mukhang di mo alam i-pronounce yung Yanis Antetokounmpo. Oh. Pero si Arik mo nga lang talaga mabait, pero nahalata nyo pagiging salbahe. So isipin nyo, halos 10 years na akong bumabattle dito, tapos itatapat sa akin, kidnapper ng Kalapate. Kahit kailan di ko na-envision na makakatapat ako sa flip-top ng isang taga-nenok lang ng pigeon. O, di ba, Kadire? Kaya pag yung batcher nyo hindi na bumalik, isa lang ibig sabihin, napadaan yun bandadong Ilasol sa may bandang Silang Cavite. O. Pero real talk, pre. Okay? Real talk. Sa lahat ng kilala kong flip-top MC, kung pinakamatapang sa postman tira, papatulan kahit sino, mapadami account man o mga lolo tita. Ikaw ay vocal diva sa social media na kung umasta akala mo talaga may bokat tira para kang abnormal, tamang war freak, di ba tol ang weird niya? Kumatapang ka talaga, sana nung gera sa Israel, nag-volunteer ka. Kasi kung may noise sa Facebook, ikaw lagi unang malilista. Bilang kaibigan mo, ano bang pwede kong gawin para lang tumahimik ka? Kasi pag nakasmoke, imbis na kalmado, tamang sparring sa mga homies and trippings niya. Kahit anong bati sa'yo ng good morning, masama lagi ang gising niya. Inan to, kulang lang yung sago ng binili ng milk tea, nagranta agad si Gago sa FB. Kaya imbis na mga kanta at mga battle mo, yung mga post mong tamang away lagi yan nagtitrending. Di ba laking bagyo ka? O ba't mainitin ang ulo mo at maiksi lagi ang pasensya? Ano, papatayin mo ba kami? Ha? Sabog ka ba? Nakadrugs ka ba? O akin na lisensya. Ina mo ilabas mo! Inanto, payat-payat mo, puta, lagi kang high blood. Kalmahan mo lang, Brad, para ka lagi magtatayo ng Fight Club. Brad, Fight Club? Pero mukha palang face mo, brother. Brad kasi Pitt, hindi pala Fight Club kasi mas mukha kang creator ng Facebook event na suntukan sa Ace Hardware. Tanginan to, may post from time to time na laging may binaban. Kung makipag-away siya sa Facebook, halos every other month. Tanginan to, kahit tanong mo sa mga tropa, minsan ang nahihiya na para sa'yo ay kami mismo.
Di mo ba nahahalata? Para ka ng takoyaki na agresibo. Alam mo ba yung takoyaki na agresibo? Yung takoyaki na agresibo ng mga flavor gawang Pilipino, dito mo matitikman, di makakalimutan mo na karamo kasi pag ito yung kinain, abot ka hanggang Kalawakan, fuck you. Oh. Kaya, imbis na mga negatibong komento ang basahin mo, Kap, basahin mo yung librong The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Kasi minsan, mas mainam, huwag ka na pansinin mga bumabasag sa vibings mo. Kasi ang punot dulo niyan, Sur, ikaw lang din gumagawa ng sariling ikaka-bad trip mo. Ano ko ba i-interpret? Hindi ka mananalo sa internet. Sa dami ng mga negatibong salita na ibabato sa iyo, ilan lang ang iyong may intercept. Kaya naman dapat, mas maganda na sa mga negatibong bahay, huwag kang magpapadala. Para ang buhay, masaya. Parang awa mo na, Sur, para naman sa Facebook, ma-unmute na kita. Ang ina kasi, masyado kang affected at sensitibo. Hindi ka naman millennial. Anger issues at insecurities, pag lumala, dadaling ka talaga sa mental. Kaya Sur, payong kaibigan, you don't have to defend yourself from everyone. Liitan mo lang yung circle mo, pati yung mga tao na kailangan mo pag-explainan. At huwag ka masyadong maniwala sa mga sabi-sabi at bulong-bulungan. Huwag mo hayaang pababain ng haters yung presyo mo para lang ikaw'y matauhan. Hindi mo mahanap sa ibang tao ang hinahanap mong kasagutan, ang kailangan mong gawin, ang sarili ay tulungan. Ang nangyayari kasi, ikaw tong snatcher ng kalapate pero ikaw gumagawa ng sarili mong tulungan. Lakas! Yan. So, yung round ni Harlem, medyo nakafocus sa isang angle yung pagiging mainit ang ulo ni Sur. Pero gusto ko yung mga choice of words niya. Ayun. Makita mo talaga yung pagkakaiba nila eh, no? Gusto talaga, yung, ano talaga, battle up talaga, pwede mo i-compare sa ano eh, no? Sa MMA or sa wrestling. May sarili talaga silang persona eh, no? Alam mo na, oh, ito si Harlem. Pag bumanat si Harlem, alam mo si Harlem yun eh. Pag bumanat si Sur, alam mo si Sur. Yun yung talaga feeling ko na nagiging OG sa flip top eh, nagiging old god. Kapag kaputa, alam mo na, oy, si GL yun. Diba? Oy, ano ba? Oy, si Sayad dyan. Alam mo eh, pagka nakita mo na yung, parang kunwari, pag narinig mo yung entrance ni The Rock, alam mo, oh, si The Rock, diba? Puta, si The Rock, oh, Stone Cold, diba? Ay, na ganun eh. Ang galing eh. Anyway, siguro bigay ko Surhenyo yung first round. Ayan. Pareha sila sa rhyming. Gusto ko yung rhyming ni Harlem kasi gusto ko yung mga words na ginagamit niya na pang-rhyme, na pang-multi. Si Sur naman gusto ko yung ginagamit yung mga malalim na Tagalog. Si Harlem kasi ano eh, more on Taglish. Pero nag-Taglish din ng konti si Sur kasi feeling ko minamak niya yung style ni Harlem. Pero feeling ko mas maraming suntok na tumama si Sur sa first round. Magkwento. Bago na to. Tinitira pa yung clothing brand ko. Umi-eksena to. Samantalang pagdaan mo kanina, sabi mo, 3XL ako. Buraot. Tapos buong round, umikot lang sa mga sa mga post ko sa Facebook. Seryoso? O di maingay na ako sa Facebook. Ikaw naman, chismoso! Ang ina mo. Deng! Seryoso, chismoso. Teka lang, may sipon ako eh. Ako din, may sipon, men. Elvis, pinagalitan na itong puta. Kaya daw maka-upload. Gusto kayatang mag-amok. Hindi ako makapag-smoke. Kasi nagparapol daw ng tuta. So animal lover ka, ganon. Mas masahol ka pa sa hayop. Pwede mo akong latagan ng sagot? Mas masahol ba yon sa pagpapataya mo sa patayan ng manok? Kay Elvis pala yung aso. Doon biglang bumulusok ulit yung si Harlem eh, nung ginawa niya kay Elvis yun yung third round eh. Ang magandang point to, sa sabong. Eh ano naman kay parapol niya yung aso? Pakilamero to si Gago. Namuhunan din yung tao. Alam mo yung dog food kung magkano? Di ba laging reference na Shark Tank? At siya daw yung bida doon, di ba? Kaya pala gawain niya, pakialaman kung anong business ng iba, leche ka! Tangina, kilala si Archie, yung kasama niya dating payat. Nagtayo si Archie ng rap label at naging kabilang ka, that's nice. Kaso masyado kang naging hater, nagmamagaling ka pa, that's yikes. Dahil sa galawan mo na BS, yung kupunan ay nag-downsize at dahil nga you are ABS, inalisan ka ng franchise.
Ang ina mo, ganito kasi senaryo. Sabi niya, Franchise. nire-record sila isang gabi, sabi niya, hindi ko alam anong problema, bro. Bakit parang mali yung chords mo dyan? Bakit tunog pango yung boses ko? Nung nirecord ko ang ox naman, si Franchise nagawa mo pang sisihin? Pangukang rapper, sos naman. Kung may kailangan man sisihin, dapat Harlem knows mo yan. Ano, knows mo na? At puro na lang tungkol sa smoke ang binabalandra mo sa laban. Ano Si Sur, konting-konti na lang bot na no? Halos pareha sila ng pagsulat no? Pareha sila ng style 4 bars, ng siksik, daming wordplay. Masabi lang na goat, naman ang bunganga mo, halaman. Tsaka kahit hindi malakas yung wordplay, basta may wordplay sa isang bar, okay na yun. At least magpapatong-patong yun diba? Papatong-patong yun po tayo na puno-puno ng wordplay Walang masama sa marijuana, pero may nakikinig diyang bata. At kung mahusay ka sa ganja, dapat gamitin mo ng tama. Arik, ingat ka sa taong to, buraot. Hindi naman ako rapper na nanguhusga. Adik na yan sa damo at lalong sa sugal yata siya'y nalunod na. Maliit na nga lang yung sahod, tapos tong gagon to nagkukus pa. Yung kinikita niya sa sabong, abay sabong, din lang napupunta. Upal ka. Ano? Pangina mo. Tinuturuan. Alam ko, meron ng wordplay sa bong yun, sabong sa sabong, si Basta Fit, di ba? Pangako nito, yung pagka-scammer ang lala. Pinataya Ano mas maganda yung kay Sur? Yung pera ko nawala. Putang ina mo, scammer. Tapos sa negosyo, nilecturean mo pa ako lang niya ka. Meron na akong business at brand store. Yung diskarte mo, pambata. Pang walang skill at tamad, tol. Desperado na galawan. Nagpaalipin ka sa pagkor para lang may manguya yung bata. Napilitan siya mag-gamble, asshole. Pwes nagkamali ka ng manok na iyong hinamon. Mararanasan mo ngayon paano maikahon. Kahit na backer mo si Atong walang bisa, Chong, dito sa battle rap ako malakas na isabong. Kahit sa basketball daanin, alam lahat ng madgang people. Hirap pumuntos yang si Harlem, puro pasahan lang yan at dribble. Tapos itatapat kay Pulayang na nasa octagon yung vision. Kung sa pasahan mahusay nga yan, ipaparanas ko submission. O ano daw pasahan? Submission. Pangkuna mo eh. Round mo na. Yo! Ganyan talaga. Tapos! Ano ba talaga? May 2 lines pa. O sige na, ikaw na. Ganyan talaga pag yung mga player ko hindi na nanalo. Ay, medyo awkward na panapos ni Sureño. Lakas sana nung round kaso wala naputol Putol ni Harlem. Although maganda din yun na strategy ni Harlem, no. Mas gusto ko sana yung second round kaso hindi niya natapos na maayos So, siguro mas malakas pa rin yung first. Hindi. Siguro patas lang yung first. Sana itong second sana mas malakas pero parehas lang dahil hindi ko masyado nagustuhan yung pantapos niya ba. Hindi nakakatikim ng panalo na bigay. Sisisihin mo ko kung natalo ka, tinaya mong manok, puta, pilay. Tapos matatalo pera mo. Pag natalo, sisihin mo ako. Tapos pag nanalo, putang ina nyo, wala naman akong balato. Gago ka pala Sige. Usapang aso na din naman tayo, di ba? Alam mo, Sum, bilang rapper, proud ako sa mga narating mong hayop ka. Na-outlast mo ang pagiging outcast sa Baguio at kahit paano ay naging outstanding ang output niya. Naging negosyante. So masasabi natin naging business-minded ang outlook niya. Nag-champion pa sa Nike Battle Force sa sunugan na talaga namang kahit si Mot ay na-outbook niya. Kaya naman, my friend, saludo ko sa iyo bilang battle rapper. Pinakaayaw ko lang sa lahat ng mga katangian mo, kung paano ka maging animal lover. Okay? So ngayon, di ba, I'm not talking about some bestiality type shit. Kaya naman, please excuse me. Ang tinutukoy ko, kung paano mo mas pinapahalagan kaysa sa pangapamilya mo yung mga alaga mong bully. Animal lover, sabi mo, ikaw, kanina masyado kang mapagmahal. Yung mga aso mo, simula pagkapanganak, kumpleto bakuna yan, pati pang COVID. Habang yung anak mo, pinapabayaan mo ang mga yaya at malapit nang maging malnourished. Yung aso mo, kumpleto din yan yung mga gamot, ultimo, mga vitamins.
tas ikaw yung brief mo na suot, sobrang luma na, sintigas na ng konkreto. Bay ka rin. Mga aso mo! Bay ka rin. Neto din, pati yung mga shampoo. Yung rhyme niya, bay ka rin din. Sana kahit ano sinabi niya na lang, no? Naisip niya brief, Astig. Conditioner, para lang yung balahibo nila, mas lalong gumanda. Tapos sa banyo nyo, isa lang yung sabon nyo sa puwet, pati sabon sa muka. Ano ka pala eh? Nung nandun nga kami nila Lester, inimbitahan mo ako sa event. Tigay isang buong manok ang ulam ng mga asong yun. Habang kami nag-guest artist niya, pati yung mag-ina niya, pati yung mga homies niya, pinaulam niya sopas at pansit canton. Kaya kung napasok ko man yung anak mo, humihingi ako sa iyo ng sorry, Brad, pero putang ina, hindi ko naman mapapaso yun kung hindi mo kami pinag-ulam ng sopas ng tanghaling tapat. Magalawang Bagyo eh, no? You love your pets sopas more sa than you tanghali. love your wife and kids. Bigyan mo din sila ng time, hindi sapat yung binibigay mo lang sa kanila, yung kanilang mga wants and needs. Mas matagal pa ang ini-spend mong oras sa mga aso mo pag doggy time kaysa ini-spend mong minuto sa asawa mo pag siya'y iyong dinadoggy style. Pero alam ko, negosyo mo yan. Sabi mo nga kanina, di ba? Nagbibid ka. Pero wag naman sana umabot sa puntong papabayaan mo na yung pamilya mo, tang ina mo. Di mo ba nakikita? Wala. Kasi ako trip yung absurdity nung sulat ni Harlem eh. Nakakatawa kasi. Mahilig ako sa comedy eh. Lalo smart na comedy. Ganda ng ano niya eh. Tayo niya itong second round ito eh. Di sapat ang iyong kikitain pag napabayaan mo kalusugan ng mag-ina mo. At pag puro instant at delata, pinapakain mo sa kanila, pag-ulamin mo din sila ng kahit adobo at igado, o pinapangalagaan ko yung pagkakaibigan natin, so, pero sa issue na to, wag ka sa akin mag-inaso. Kasi bakit? Ano? Tatanggi mo pa? Tangin na mga rhyme scheme eh. Oo, mayayabangan mo ako sa ibang bagay, pero putang ina ka, you can't erase the fact na oo, mabuti kang amo, pero wala kang kwenta na ama. Ina ka? Paano ako bibilib sa'yo? Aba. Na yung ano. mismong homies mo nga, pinurutan yung with mo sa harap namin nung huling event. Harap-harapan kang ninakawan sa harap ng mga guest artist mo, puta yun ang disrespect. Ako ay psych, kaya I see through the things na inuugali ng mga tao sa paligid ko that they don't show. Ikaw tong mapagmahal sa aso, pero yung mga homies mo, ikaw mismo dog show. Bento, tanong mo kay Lester, nandun yung ano. Anyway, huwag mong aminin kung hindi mo kaya. Pero, sige, ikaw mismo dog show. Kasi masyado kang mapagmahal sa aso mo. Ang ina mo, nagiging magkamukha na kayo. O, kala ko malala na yung pagpaparapol ni Elvis ng tuta, gago, mas masahol yun sa'yo. So, isipin mo, i-erase mo yung tuta ng higit pa sa anak mo, tapos pag lumaki, ibebenta mo para sa magkanong halaga? Sige, ngayon kayo na ang humusga kung sino ba talaga ang mas mukhang pera sa aming dalawa. Ikaw! Ayan. Kakapikunan na. Awkward din yung ending ni Harlem eh. No? Tayo ito, dalawang to eh. Nagsasagutan kasi. Kada rounds eh. Parehas kasi yung apektado eh. No? Tangina ka nakakatawa eh. Pero ang gandang round ni Harlem. Gusto ko yun. Trip ko kasi yung mga absurd na humor eh. Puta. Siguro patas siguro yung round 2. So round 3. Daming alam, puro impento, masyado kang pabibo. Tinitira pa yung sabon namin sa banyo, di ka naman naligo. Tingnan mo, gago, tinitira pa yung anak ko, kahit ma-personal to. Eh, mas mayaman pa nga yun sa'yo pag tininan mo yung diniposit ko sa bangko nung dalawang yun. Remy. Walang rhyme yun, pero retalk yung gago. Nagagalit. Okay! Ito na. Gusto mo, real talkan ha? Real talkan. Game! Yes. Game! Pag-usapan natin yung pakahari ng tuka. Si Sir Pekon eh, no? Mga kabats mo lagi mong tinitira. Okay? Pansin nyo ba laging tinitira si Luni netong gago? At malalaman nyo ang siyang dahilan sa isang kuha ng litrato. Real talk pala ha. Ako may real talk talaga. Props. Beto mo panis. O yan! Kita nyo? Ito yung poster nila para sa US tour. Yung visa ni Looney Tolpo, pwede na. Tapos di ka kasama dyan, putapete ka. Harlem ka pa man din, bakit di ka makakita dun sa Amerika?
Ang ina, siluni naman ang kanyang bunganga. Halatang minadaramang aray yan. Kasi sila nagpe-perform sa Okada. Ito sa tupada sa patay lang. Nag-aabang ka pa rin ng cash-in, sila nagka-cash out na sa Taiwan. Habang nagpapataya ka sa Pasig, sila nagpapataya sa Thailand. Ano daw, pataya? Sa Thailand. Di mo pa nararating yan, brother. Ironic na yung Harlem. Globetrotter. Di matawagan pag may travel. Oh, ano? Kaya tama na namin yung lungkot kung ba't sa kanila laging ang taray mo kasi habang sila nasa Bangkok ka lang sa bahay nyo. Gagon to. O baka magripat pa nga bigla yan na kesyo Amerika usapan, Soryon ba'y napupuntahan mo? Di ba natatapos ang laban? Parang nagbasa siguro tungkol sa Thailand tong si, si Sur habang nagsusulat, Daming Thailand verse, Ilang sandali na lamang Harlem na yung tutungtungan ko, o ano? Paano ba naman magege sa ibang bansa? Mga banatan. Tinggal ako saglit. Paano magege sa ibang bansa, mga banatan? Sabi kay Apex. Kaya ikaw, Apex, sa sahig, ikay aking ibabalibag. Hindi kasi Jimmy, pero ikaw ay ilalagay alapag. Alapag? 2012 na ba? Kahit na, sinabi mo pa rin. Alapag ang puta. Wait lang. Sinabi mo pa rin. Sapat no? Tangina mo, gago, hindi mo, ha? Tangina mo. Yung ginagawa mo kay Rapian, hindi mo magagawa yon. Kilala mo ko, hindi ako super nice. Tangina. Subukan mong gawin sa akin yan, yung ilong mong plat, lalagyan ko ng vulcanize. Tangina, sabat ng sabat. Asa na ba ako? Alapag. Alapag. Yung sa lapag, ginawang alapag. E asan yung estang inamema to? Ito na ba yung may doctorate ng rap? Akin na yung lisensya mo! Akin na yung lisensya mo! Tingnan mo, namumula pa yung mata mo, nakadrugs ka ba? Nagigigil na ako sa'yo, saan mo nilagay yung S? Alam mo kung saan ka nababagay, ha? Alabas. Ayos yung tama mo no? Alakas. Arik, tanggalin mo na to. Mukhang nalulong na sa met si kuya. Sobrang adik sa bato. Pati yung S sa lapag kinuha. Ay putya. Tanginang yan. Pati yung S sa lapag kinuha. At tapo, ano? Hindi ka na batak? Huwag kang tumanggi dyan, hoy! Alam namin isda ka at lapitin ka ng foil. Oo, adik din yan. Lakas gumamit. Kaya nga kanina, sabi niya, hinanda ko daw ng sopas, talagang bugok. Paano kita hahandaan ng kanin, di ka makalunok? Asa na tayo? Sa lapag kinuha. Ayun, adik talaga yan. Si Juan Tamad nga. Kakarihan mo ng freestyle tao, sa gitna, magsama kay Gago. Sorry, man. Ayun, mas manipis na naman kay Polo P. Kakasama kay Poseidon, yung nangyari kay Quiapon, humaling na naman sa mythology. Pinigyan daw ng trabaho si JT, tapos di pinasukan, kaya pala sa kanya masungit to. Pati tirahe mo sa gabi, pag nalobat sa umaga, pag tatrabahuhin mo. Gago puto. Oh, eto na, ito pa masakit. At doon sa Pasig daw, binubugbog niya kanyang kasintahan. Dapat kay Vico yan sinusumbong nang siya'y mapatnubayan. Dati sa Kanyogan lang humahantong kanilang pagmamahalan. Ba't nung lumaon ay umabot na sa may pinagbuhatan? Tanginan to. Mahilig sa lugar bars. Yung pala yung ugali niya mas bitter pa. Kasi hanggang sa asawa na itong Gago, lumalabas magiging bitter niya. Ito na ba yung idol? Ito na ba yung si Greek God nyo na idol? Nabuang sa mythology ang puta. Para patunayang siya si Poseidon, dapat asawa niya, Medusa. Ay puta. Patay! Doon galing yung, angle na yun. Galing! At last, Galing, magaling sumulat ang nag-comeback. The same day, nagretiro. Tapos andito na naman, bumabalik. Tinatalo lang ng mga bagito at mga rookie dyan na pumapanig. Veterano na sa liga, pero lagi siyang mahina. Kasi yung estilo niya, luma pa rin.
Tanggapin mo na, Enigma. Ganyan ang schizophrenia, talagang di na yan gumagaling. Malakas yung third round ni Sur. Pakinggan muna natin yung kay Harlem. Matatapos na ba? Ha? Pangina mo, mag-consit ka na, wala na yan, gago. Gago! Pero hindi Yo! Yo! Round 3! Ang ina mo, akala mo, tapos na ako, ha? Sa dami mong sinabi at dami mong ginamit na mga luma, yung pang iyong aangguluhan, ha? Pagkatapos ko sa'yo, ang gagamitin lang ko lang sa iyong anggulo, 1. Pero tandaan mo, Ito yung mga gusto kong battle, men. Talagang, alam mo yun, kasi mainit sila parehas. gago ka. Sabi pa nito na, porket, tingnan mo yung idea niya, porket parehas kami taga-Pasig nila Luni, dapat pareho kami ng banatan. O, taga-Baguio ka. Bakit di ka din nagre-rape katulad ni Badang? Diba? Nagtato ka pala, porket taga-Pasig, kailangan kasama. Sama ako dyan. Kaya naman ganyan yung mga ideya na kanyang binibitbit. Kaya di sa Baguio, tinakwil ka kasi bawal doon ang sumisip-sip. Tignan mo. Pero ito, round 3. Ang anggulo lang. Ang dami mo sinabing anggulong hayop ka, isa lang gagamitin ko sa'yo. Kung pinaghahandaan ko yung battle natin, yung mga lumang battle mo ang aking sinimulan. 2017, Sorhenyo versus Batas. Ang sabi mo, kung yung natatandaan, ang sabi niya, malamig kung saan ako nanggaling, kaya naman sanay ako na wala akong fan. Tapos nag-event tayo, at pinatuloy mo ako sa bahay niyo, aking napagtantuan, na putang ina, soon, wala talaga kayong electric fan. Kaya yung bahay nila, hindi lang open door, meron ding open window policy. Nung unang gawa yung bahay nila, una niyang ginawa, binaklas niya yung jealousy. Kung yung, alam naman namin na malamig, ang kinalakihan mong klima sa Baguio, brother. Pero pre, nasa Cavite ka na. Awa ka naman sa mag-ina mo pag summer. Bago ka pumasok sa bahay nila Sur, may homeboy na nakabantay. Checkin yung mga bag nyo kung may baong kayo na pamaypay. Kung yung iba, sala sa init, sala sa lamig. Yung bahay nila Sur, yung sala mainit, kahit malamig. Ang inan to, kaya wala kayong electric fan, putang ina mo, gago. Di kasalanan na mag-ina mo kung yung pagka-ibento ng electric fan, pinagkait sa'yo ng nanay mo. Pero di pa rin yung sapat na dahilan na para kahit nakatira na kayo sa silang, wala pa rin electric fan yung bahay nyo. Kasi wala kayong electric fan, putang ina mo, gago, hindi mo yan kina-proud. Saktong sanay ka na walang hangin kasi I'm taking the wind out your lungs hanggang ang breath ni Sur ay mag-surrender pag in-sleeper kita till you suffocate. Si Sur din na magre-resurrect, revive o magre-resuscitate. Pero alam naman natin na malaking Baguio siya, kaya hindi siya masyadong lamigin. Malaking Baguio siya kasi hindi siya masyadong lamigin. Wala na akong maisip na ibang rhyme, kaya tangina mo, Gary Nising. At sinabi mo pa kay Pukuda, pag ang Pukuda ay bago, nasa loob pa ng kahon. O, di ba? Matindi? O, alam mo, itsura ng kahon ng electric fan, pero kahit kailan hindi ka bumili. Tignan mo. Kasi, ang inan to, kasi, di mo ba napapansin, ha? Masyado kang ma-pride na sistemador, kaya si Sur malabong mapaamin. Kaya wala kayong ventilador kasi masyado kang mahangin. In my opinion, try mo din, tol, na kahit minsan maging humble. Pagka-chill ay mafe-feel niya na mag-chill sa freezer, parang hotdog. Ang weird na angle mo na. Kahit bumata ka na, shabu na may halong enerbon. Sugal talaga. Suntok na mala-bounce man na ang giray pang level 4. Alam ko may lalakas ka pa pero at the moment wala ka pa sa yung perfect form. Pauulanan kita ng imperfect rhymes. That's how I make you catch a perfect storm. Ganoon ako magpahangin. Kasi laging galit sa Facebook at ayaw magpatalo sa Facebook at laging galit sa bad comments. Kaya ayaw mong madampian ng hangin kasi you're hanging by a thread. Di mo kailangan ng manager, ang kailangan mo anger management. And so I just wanna let you know na yung upload na ng interview mo kay Dogba kay habang buhay ng mabibisken. Hindi na ma-upload, tanga. Kaya naman, baka old gods, ito'y Poseidon na ang Trident naka-upgrade pack. O parehas tayo na diamante, pero ako nakahanay sa finer cut.
patagalan to sa game. Hindi usapan dito kung sino sa atin may higher stat. At parehas tayong nauna, Sur, pero mispeto ka sa higher batch. Alright. Bigay ko kay Sur yung laban. Bigay ko sa kanya yung third. Yun, 1, Sur, 2, patas, 3, Sur. Okay sana yung sugal na yun, kaso hindi bumenta eh. Alam mo yun, hindi na sakyan ng tao eh. Kung nakakuha lang yung konting traction sana, isang malupit na joke or whatever, madadala sana yung round na yun eh. Kaso, saka yung performance din ni Harlem medyo shaky na nung round 3. Left out, round 14. Sureño versus Harlem. Mag-ice bang beses para sa kanilang pareho. At ang boto honrado, 5-0, magigay para kay Sureño. Salamat, shoutout. Yeah. Yun, Sureño. Props sa dalawang to. Props sa flip top. Panoorin nyo yung laban na to. Mailang ulit. Marami pa rin kayo mapupulot dyan. Daming mga kailangan mo pang ulit para mag-gets yung iba pang bars din, diba? Pero ito medyo okay naman. Feeling ko nakuha naman natin lahat. Lakas ni Sur. Sana bumatal pa siya. Lakas din ni Harlem. Yeah. Sana, nakita ko yung podcast nila ni Mike Swift eh. Kasunugan. Yeah, panoorin nyo rin yun. Sunugan, si Disaster sa si Sak naglalaban din. Yung Sak versus Shernan, upload mo din. Panoorin natin yan. May sipon lang ako kasi. Yeah.